sa ulo ng mga nagbabagang balita. Carbon, nagsalita na tungkol sa climate change. Potassium, nakainom ng tubig, bumoto! Bagong istruktura ni Leon, nakakagulat. Sa sports news, Oganison at Tennessee natanghal bilang heavyweight champion ng periodic table. At sa showbiz news naman, ang magtambalang sodium at tendon, wala nga bang gusto sa isa't isa? Ating tututukan, 118 oras! Magandang hapon mga kapatid. Umikaswagin ko na bigay ng salita tungkol sa climate change. Lalo sa periodic Angelo na umulan. Ang dismissed Group 6 Tarlac Mayor Carbon Go ay nakatakdang magbigay ng huling pahayag sa Perunate sa Nobyembre 26 kaugnay sa huling pagdinig tungkol sa mga laganap ng carbon emission na nagsasanhi ng climate change. Sabi ni Senator Nitrogenia, chair ng committee nagsasagawa ng mga pagdinig. Sinabi naman ni Hydrogenia na layunin ng Senate Committee na tapusin ang lahat ng isyong naitala sa mga nakaraang pagdinig. Ang huling pagdinig noong 8 ng Oktubre ay nagbunyag ng mga maraming kontrobersya, kabilang na ang hindi inasahang paglitaw ni methane cordapia at nitrous oxide. Naiulat na si methane ay nakipagkita umano kay carbon nang mahuli sa Indonesia. Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, wala pong kinalaman. Kami po ay mission lang. And for the last time, tao po may kasalanan. Ang pagdinig sa 8 ng Oktubre ay sinundan ng nakakagulat na ulat mula sa GMA na nagdidiin kay carbon bilang sanhi ng acidity. Sa ngayon, si carbon ay haharap sa emission laundering, misrepresentation at greenhouse violation. Ako si Kaperiodic Angelo Secreto, nakatutok 118 oras. Maraming salamat, Kaperiodic Angelo. Isang lalaki na nakainom ng tubig nagresulta sa isang explosive reaction. Darito si Kaperiodic James nag-uulan. Maraming salamat ka Periodic Calvin. Kaninang alas 7 ng umaga, nangyari ang isang aksidente. Dito sa syudad ng Kapnayan, Barangay Alcalay Metals, si potassium na kilala bilang isang reactive ay nakainom ng tubig at nangyari ang isang explosive reaction. Ayon sa mga eksperto, natural kay potassium na mag-react ng ganito dahil sa pagiging sobra nitong aktibo, lalo na kapag nakahalo sa tubig. Ang mga witness sa sina sodium at phosphorus na halos masplasyan ng reaksyon ay nagulat sa pangyayari. Grabe, nakakagulat yung pangyayari. Hindi ko talaga inasahan yun. Grabe, hindi ko rin yun inasahan. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Paliwanag ng mga chemist, ang ganitong eksena ay dahil sa mabilis na pagbubuo ng hydrogen gas at init mula sa reaksyon ng potassium at tubig. Pinayuhan ng mga residente dito sa Barangay Alcalay Metals na mag-ingat upang maiwasan ang aksidenteng ito. Ako si Kaperiodic James Salahit, nakatutok 118 oras. Maraming salamat, Periodic James. Si aksyon na nagresulta sa pagbabago ng istruktura ni Leon ang kinagulat ng mga taga-barangay Noble Gases. Narito si Kaperiodic Alex, nag-uulat. Sige, okay na yan. Huwag mo na galawin ulo mo. Thank you, Kaperiodic Lois. Isang nakakagulat na insidente ang naganap sa Barangay Noble Gases, syudad ng Atomville. Si Leon na kilalang inert ay nahalo sa isang matapang na kemikal at nagresulta sa isang hindi inaasahang reaksyon. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging inert ni Leon daw ang dahilan ng pagkagulat ng lahat dahil sa kanyang pagbabago. Ang reaksyon ay nagsimula na mahalo ang neon sa kemikal. Ang kemikal ay nagdulot ng pagbabago sa estruktura ng neon. Ang reaksyon ay nagdulot ng paglabas ng enerhiya at ilaw. Ayon sa mga nakakita kay argon at krypton, mabilis raw ang reaksyon. Nagulat sila at hindi nila yon inaasahan. Paalala sa mga nakatira na mag-ingat sa paghalo ng mga kemikal. Sundin ang mga alintuntunin sa paghalo ng kemikal at i-report sa mga otoridad ang mga hindi inaasahang reaksyon. Ako si Kaperiodic Alex Alingasa, nakatutok 118 oras. Maraming salamat, Kaperiodic Alex. At magbabalik kami dito lang sa 118 oras.
up mga ka-periodic table? Welcome to the State University of Periodic Table, where the atoms shines the brightest. Ako si James Salayet at ako ay inyong magiging tour guider sa araw na ito. Kaya, arat na! Nandito tayo ngayon sa University President's Office. Dito nagtatrabaho ang aming president, si Dmitry Mendeleev. Huwag kayong maingay kasi baka makakos kayo ng explosive reaction. At dito naman tayo sa itaas. Ay, huwag na pala tayo dito. Nandito si Carbon at kanyang 4 na hydrogen. Ang ganda ni Carbon, no? May 4 na hydrogen. Doon na lang tayo. Arat na! Pupunta naman tayo sa cafeteria. So kung saan marami silang pagkain na siniserve. Masarap doon. Halika kayo. Lagi na lang nag-aaway si potassium at saka si hydrogen oxide. Isang strike na lang, tanggal na sila sa university. Siyempre, hindi makukumpleto ang inyong tour kung di tayo pupunta sa College of Halogen Building. Kaya, doon tayo. Huwag kayong maingay kasi nandito ang mga pangit kabanding, ang section noble gases. Ewan ko sa kanila, parang kontento na sila sa kanilang buhay. Nandito tayo ngayon sa College of Halogen Building, so kung saan ang mga atoms dito ay one step away na lang para maging isang ganap na stable atom. At dyan nagtatapos ang ating tour guiding exploration dito sa State University of Periodic Table. Kung gusto niyo pang manood, abangan ang ating next episode. Ito lang ang masasabi ko, think like a proton and stay positive. Teka, nasaan yung valence electron ko? Itinanghal bilang heavyweight champion ng periodic table sina Oganison at Tennessee. Narito si ka-periodic Elren nag-uulan. Yes, ka-periodic Calvin, maraming salamat. Sa kasalukuyang naganap na pagtatanghal sa pinakamabigat na mga elemento ng periodic table, napag-alamang ang elemento na Oganison at Tennyson ang itinanghal na heavyweight champ ng periodic table. Ito ay dahil sa kanilang mahusay na katangian at natatanging karakteristikang nagbibigay sa kanila ng puwersa at lakas sa mundo ng chemistry. Ang Oganison na may simbolo na OG at Tennyson na may simbolong TS ay may bilang atomic weight na 294 grams per mole. Sila ay kilala sa kanilang kabuuang katangian kabilang ang kanilang katatagan at higit sa lahat ay ang kanilang bigat at lakas na hindi kayang pantayan ng ibang elemento. Sa kanilang tinatayong reputasyon at walang gilas nilang kakayahan, walang duda na sila ang tunay na heavyweight champ ng periodic table at hindi basta-basta na matitinag sa kanilang pwesto. Ako, si ka-periodic Elren Robles, nakatutok sa 118 oras. Ang magdalawang team na sodium at adon, umamin na tungkol sa tunay na relasyon nilang dalawa. Narito ang Element Showbiz Chika. Ang dating love team na Sodium at Adon, kinonfirm na wala talagang spark na namamagitan sa kanila. Ayon sa statement ng leading lady na si Sodium, they are not compatible. Na-expose na raw ang kanilang no attraction sa isa't isa. Kaya nag-decide na raw silang mag-focus na lang sa kanilang mga career. Narito ang Element Showbiz Chika. At dito nagtatapos ang mga nagbabagang balita. Ako si Luis Justin Tabasan na walang kinatatakutan. At ako naman si Calvin King S. Sinto, walang kinikilingan. Na nagpapaalala, elektron sa ingatan upang di inasang ang reaksyon ay maiwasan. Nakaban kami! Isang Tandaan at 18